Marami ang magagaling, marami ang may experience, pero hindi umaabot sa employer. Bakit? Dahil mali ang resume. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Kabakang Arnel Corpus at welcome sa Baka Alaman Special Episode 3. Bago tayo pumunta mga kabaka sa specific roles, kailangan muna nating ayusin ang pinakaunang requirement sa Australia, ang tamang paggawa ng resume. Dahil ito ang unang tinitingnan, ito ang basihan kung tatawagan ka ba o hindi. Kaya ngayong araw mga kabaka ay gusto ko po kayong i-guide sa tamang paggawa ng resume, step by step para magawa ninyo ang inyong resume ng totoo at para makapagbukas sa inyo ng oportunidad. Unahin natin ang personal details. Dito, dapat malinaw ang pangalan, ang address, ang date of birth, ang passport number, contact number, email at isang professional passport photo sa right side corner ng inyong resume. Kailangan simple lang, malinis at kumpleto. Ang mga unnecessary details huwag na natin isama. Ang pagulo lang yan at kapag magulo ang unang bahagi pa lang ng inyong resume, mababa ang chance na mapansin ang application ninyo. Ang sunod ay ang professional summary. Ito ang 3 hanggang 5 pangungusap na nagpapakilala kung sino ka bilang worker. Dito mo dapat ipakita ang years of experience mo, pagiging hands-on, readiness mo sa pag-adapt at willingness to work. Ito ang unang binabasa ng employer kaya dapat malinaw at personal. Huwag mangopya, gamitin ang sarili mong words. Kasunod, ang key skills. Ito ang listahan ng mga kaya mong gawin. Livestock handling, feeding, machinery operations, fencing, crop work, teamwork, safety at iba pa. Isulat lang ang totoo. Hindi kailangan ng maraming skills. Ang kailangan ay totoo at malinaw. Pagkatapos nito ay ang employment history. Ito ang pinaka-importanting section ng resume. Dito, nalalaman ng employer kung kaya mo ba talaga ang trabaho. Sulat ang job title, pangalan ng employer, location at dates. Tapos, ilista ang actual task na ginagawa ninyo araw-araw. Ano ang hinahawakan yung hayop? Anong equipment ang kaya nyong gamitin? Gaano kalaki ang responsibilidad na hinahawakan. Mas specific, mas mataas ang chance mong makonsider. Tandaan, employment history ito. Ibig sabihin ay talagang sinasahuran kayo. Hindi yung kayo ang nagbayad para mabigyan kayo ng certificate. Ang education ay simple lang. College at kung mayroong vocational ay isali at high school lang. Huwag nang isama ang elementary. Kailangan lang isulat ang school, ang kurso, at ang inclusive years kung kailan kayo nag-aral. Importante po yung inclusive years at huwag niyo pong kalimutan. Hindi ito exam. Gusto lang makita ng employer ang academic background at kung ano ang timeline natin. Sa trainings and licenses naman, dapat yung mga related lang sa ina-applyan mo ang iyong ilagay. Katulad ng TESDA, short courses, at ang iyong driver's license. Napakahalaga ang license sa Australia dahil halos lahat ng trabaho ay may kasamang driving. Ang training ay nagpapakita ng safety awareness at willingness to learn. Sa reference, kailangan pumili ka ng 2 tao na talaga namang nakatrabaho mo. Employer in Australia relies heavily on references. Dapat handa at aware ang taong ilalagay mo. Pagdating sa format, hanggat maaari, maximum of 2 pages lamang. Simple ang font, clear ang spacing, professional ang layout, gamitin ng maayos ang bawat space at iwasan ng sobrang daming colorings sa inyong resume. Pinaka-importante, i-convert sa PDF bago ipadala. 3 prinsipyo ang dapat tandaan sa paggawa ng resume. Malinaw, totoo,
maayos ang pagkasulat. Kapag naipakita natin ang tatlong ito, tumataas agad ang chance na matawag tayo. Marami ang hindi natatanggap dahil hindi kulang ang skills, kundi dahil hindi maipresenta ng maayos ang sarili nila. Ang resume, ang unang pintuan papunta sa trabaho. Kung maganda ang gawa, mas madali kang mapansin. Ngayon na alam na natin kung paano gumawa ng resume na pasado sa mata ng mga Australian employers, handa na tayong pumasok sa mga specific rules. Sa Baka Alaman Special Episode 4, pag-uusapan natin ang unang major rule na hinahanap sa Australia, ang feedlot livestock personnel. Ano ang hinahanap ng employer, ano ang daily task, at kung paano malalaman kung fit ka doon. Ako po si Kabakang Arnel Corpus at ito ang Baka Alaman. Kaalamang mula sa karanasan, mula sa aking karanasan, para sa inyong kabuhayan. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na episode. Agricultural resilience, cultivating hope.